So, magre-recap tayo dun sa mga napag-aralan natin ngayong araw. So, yung number 1, advantage yun guys, na yung thumbnail natin ay nag-stand out or malinaw siya. 2, yung tags natin, add tags tayo sa ating mga videos. So, yung related sa topic natin. So, para makita nyo yung guys, kailangan yung mag-upload ng tube body. So, yung tube body na yun, i-upload nyo lang sa Google Play Store. So, mayroon siyang libre. Doon ng mga ilalagay nyo tags. So, ikakopy nyo lang yung mga tags niya. Doon sa videos, magkakaroon na kayo ng tags. Katulad ng sample na nakita nyo sa video kanina. Yung hashtag naman guys, ganun din. So, pag nag-i-edit kayo sa description, may tatlong pwede tayong lagyan ng hashtag. Yung sa mismong title, pwede mo lagyan ng hashtag. And then, yung sa description mo, yung may pound sign na ganyan. Alam niyo na yun, yung hashtag sign. So, pag nilagay nyo yun, guys, siguraduhin yung walang space. Dikit-dikit siya. Ganun yung para mag-appear siya dun sa ilalim ng video. Guys, sa tip number 4, kailangan wag masyadong mahaba yung title. Kasi nga, yun ang sinesearch ng mga tao. Kaya, hanggat maaari, simplified lang siya, simple lang siya, at madaling is-search ng mga naghahanap sa YouTube. Or number 5, guys. So, sa tagline natin is 500 characters yung pwedeng ilagay. So, hanggat maaari, dagdagan nyo na yung mga tags nyo, guys. So, mas maganda kung yung mga tags nyo madami. So, number 6 na kailangan, guys, yung caption. So, nire-recommend ng YouTube na kailangan yung ating mga videos ay meron ding caption or nagsasalita ka, nakatype na rin yung sinasabi mo. So, 7 guys, kailangan natin mag-add ng cards na tinatawag nila. Yung sample na nilagay ko, ganun yun. Yung nasa video kanina. Tsaka 8, yung end screen. Yung end screen kailangan second sa video. So, pag nilagay mo yung end screen, lalabas yung previous video at saka yung next video. So, nasa sa'yo yun guys kung anong ilalagay mo, and then pwede ka rin maglagay dun ng subscribe button at saka pwede mong ilagay yung Facebook account mo, Instagram account, Twitter account. Yun guys. Dun nilalagay sa end screen. So, kaya importante rin na magkaroon tayo ng end screen para mas dumami rin yung views natin pag meron tayong end screen. Number 9, mag-add kayo ng playlist para yung mga videos natin ay madaling mapanood. So, pwede rin sa end screen nyo, ilagay nyo yung playlist para pag pinrest nila yon, pupunta sila agad dun sa playlist mo. Halimbawa, yung nasa playlist mo, yung lahat ng tutorials na ginawa mo. So, yung tendency kapag pinrest nila dun sa end screen mo yung playlist, so, pwedeng mapanood nila lahat yung mga tutorials na ginawa mo. Kasi number 10, so hindi lang nire-recommend din ni YouTube na ang ating mga videos ay i-share natin sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, o lahat-lahat na kailangan natin i-share ating mga Twitter account, Instagram. So, sa ating lahat guys, kung kailangan, meron tayong account sa Twitter tsaka sa Instagram para ma-share natin yung mga videos natin. So, kailangan guys na magkaroon tayo ng like sa Facebook. So, meron record yung YouTube kapag nakakakuha tayo ng views sa Facebook o like. So, yun guys. Yun na lahat yung summary natin for today. And every videos natin, sikapin natin na yung 11 na to ay makita sa ating mga videos para ma-recognize ni YouTube ang ating mga videos na ginagawa. Lahat ng natututunan ko dito sa pag-YouTube, gusto kong i-share sa inyong lahat. Guys, kung may natutunan ka, big help, leave a comment down below. So, don't forget to subscribe, like, tsaka hit na rin ang bell button. Thank you for watching guys.